Hi! Hello! Hello! Hi! Okay, so 'di ba ang pagbati ko ay sagot ko rin. Anyways, magandang hapon po sa ating lahat. Sa Luzon, magandang hapon at maayong hapon, Visayas and Mindanao. And today is November 18, 2021 at 37 days na lang ay Pasko na. So welcome po sa ating online tutorial ngayong hapong ito. Alright, so kung mapapansin niyo po, wala po si Tutor Shella today sapagkat siya po ay kalalabas lang ng hospital. So yun po yung dahilan kung bakit hindi po natin siya makakasama. Ganun pa man ay itutuloy o itataguyod po natin yung ating episode for this afternoon. So magkaroon po tayo ng review. Last week, nagkaroon po tayo ng Recognition Day at na-feature po natin yung some active learners from Bugo Science and Arts Academy from SDO City of Bugo, Region 7. At na-feature din natin ang Munting Ilog Integrated National High School SDO Cavite Region 4A. So, magandang hapon muli sa mga nakatutok sa ating programa at pagbati mula kay James M. Masanggat. Good afternoon po, watching from City of Bugo Science and Arts Academy. Hello Dong, maayong hapon sa iyo. So, i-invite mo na yung mga classmate mo para makatutok sa hapong ito at matuto tayo sabay-sabay. Alright, so welcome po sa ating programang Disciplines and Ideas in Social Sciences. So every Thursday from 4:40 to 5:20 p.m. So yan po yung 40 minutos ng ating talakayan. So welcome din kay Jaya Kanama. Good afternoon, Tutor M. Hello anak, good afternoon to you. Welcome sa ating program. And ngayon nga ay nasa second quarter na tayo. So, di ba nga ang senior high school ay may 2 semestre at bawat semestre ay may 2 quarter. Tapos na tayo sa unang quarter, so meaning to say, nasa kalahati na tayo ng ating talakayan para sa subject na ito. So, ituloy-tuloy na natin sapagkat ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay the key concepts rooted in the Filipino language and experiences in the social sciences. So sa mga nakatutok ngayon ay pwede kayo magpabati ng inyong eskwelahan at ano ba yung mahihiling nyo sa ating lipunan? Kasi napaparating na malapit na yung Pasko. So ano ba yung mahihiling ninyo na para sa ating lipunan? So para ma-connect pa rin natin sa ating subject, di ba? Na disciplines and ideas in social sciences. At meron tayong baong trivia for this afternoon. So as you can see, in a proclamation issued by former President Gloria Macapagal Arroyo in 2004, the month of November is also declared as Traditional and Alternative Healthcare Month in the interest of accelerating the development of traditional and alternative medicine for the good of our people. The proclamation further said, there is a need for a people to adopt a healthy lifestyle and be aware of the existence of traditional and alternative medicine which are effective and affordable for preventing and healing a wide variety of diseases. So, sabi nga natin, kalalabas lang ni Tutor Shella. So, Tutor Shella, baka pwede mo i-take yung mga alternative medicine natin, yung mga traditional alternative medicine natin, like yung mga pinakuloang dahon. So, sabi nga natin, this November, ito ay November is also declared as Traditional and Alternative Healthcare Month. So dahil alam naman natin na iba't ibang sakit yung mga nag-usbungan ngayon, like yung masakit yung lalamunan. So pwede tayong magpakulo ng luya, samahan natin ng tanglad at marami pang pa. Also, alam din natin na yung dahon ng bayabas ay nakakatulong siya sa panlanggas or panghugas ng mga wounds or ng mga sugat. Also yung lagundi, kaya nga 'di ba meron din tayong lagundi capsule. So ibig sabihin, mula din sa kalikasan yung mga makakatulong sa ating katawan upang tayo ay gumaling. So tignan natin yung mga pagbati natin dito. Yung first batch ng ating greetings. So simulan natin sa bandang itaas. Sabi ni Chenny Corinne Tumabi, good afternoon po. Chenny Corinne Tumabi from 11, from 11 Aristotle from City of Bugo Science and Arts Academy. We also have Rowan Jane Jalang. Good afternoon, sir. Hello, Anakis. Naila Sef Garcia from CBSAA. Kesil M. Magsalang.
Maglasang. Good afternoon po from City of Bugo. So very active talaga ang City of Bugo Science and Arts Academy. So maraming salamat sa pagtutok at magtuloy-tuloy na tayo sa ating discussion natin sa hapong ito. Okay, at this point, maraming salamat po sa writers and editors ng DepEd Region 6. Ang impormasyong ilalahad ko sa hapong ito ay halaw sa module mula again sa Region 6. So sabi ni Pearl Marie Noval, natatakpan, good afternoon po. Hello anak, good afternoon too. Good afternoon Pearl Marie Noval. And ituloy-tuloy na natin. We also have LeBron James. Oh, ayan, nakita ko meron silang parang Ginoo event or Ginoo competition. So, good luck sa inyong competition. Sana ay magwagi kayo sa competition, syempre, na inyong sinalihan. And for our objectives for this afternoon, at the end of this session, you should be able to, number 1, discuss the key concepts rooted in Filipino language and experiences in the social sciences. Number 2, we are going to examine the social ideas of Filipino thinkers starting from Isabelo de los Reyes, Jose Rizal, and other Filipino thinkers. And the last objective for our afternoon is we are going to familiarize with the social thinkers and their contributions in the field of social sciences. So nabanggit ko nga, di ba, meron tayo mga social thinkers. So sino-sino kaya yung mga yon? Malalaman natin mamaya along our discussion. So ang hint natin ay magbabanggit tayo or meron tayong 5 ibabahaging social thinkers for this afternoon. Okay, tapos na tayo sa pagbati. Pumunta na agad tayo sa ating pretest. For our direction, choose the letter of the correct answer. So para sa ating mga tuties na nakasubaybay ngayong hapon, ready na kayo at ang sistema ng pagsagot natin ay of course yung number, tapos tuldok at yung letter ng inyong sagot. Okay? Let us begin. Okay, so pagbati pa rin from CBSAA SHS Humes Kant. Abbreviation medyo ayun. All right, we also have Elena Eureka Reveral. Elena Eunice Reveral, 11 Hume Socrates. Kay Lalaine Lepon, good afternoon from 11 Plato, City of Bugo. Okay, very active talaga yung mga participants natin or yung mga tuties natin from Bugo. So for the question number 1, he authored the book titled No Limitangere and El Filibusterismo. All right. So again, sa ating mga nakasubaybay, good afternoon from Ma'am Mastella Marie Celano. I thought Ma'am Mastella Bayhon. Sorry. Hello Stella Marie Sabelano. Good afternoon to you. All right. So what is your guess for our question number 1? We have James M. Masuangat. Ang sagot niya ay letter A. We also have Ana, Jaya Kanama, ang very active nating participant o ang ating tutie. Gretchen, Shen, Shad Louie from Rizal. Okay, let us reveal our answer for question number 1. Sorry. Okay. Nakita na? So our answer for question number 1 is letter A. Jose Rizal. Siya ang nagsulat ng No Limitangere at El Filibusterismo. So mamaya pipilitin or susubukan nating paikliin yung kwento ng No Limitangere at El Filibusterismo. Okay, ready na kayo for question number 2? Okay. He is known as brains of the Katipunan. Letter A, Jose Rizal. Sorry, nagkaroon tayo ng typographical error. So, for letter A, it's Jose Rizal. Letter B, Isabelo de los Reyes. Letter C, Pedro Paterno. And letter D, Emilio Jacinto. So, wag kayo mako-confuse ha. I-correct natin live ang ating PowerPoint. So, hindi natin na-foresee yung ating
typographical error. Pero dinoble check ko ito, hindi ko lang alam yung nangyari kung bakit naging ganito pa rin. Pero anyways, ipagpatuloy natin ang ating discussion. From Diana Mariel D, ang sagot niya ay letter A. From Gretchen Balbero, ang sagot niya ay C. So tignan nga natin kung ano ang tamang sagot. Nagsagot ng letter D si James Masunggat, letter D naman si Naila Sef Garcia, si Kesil Maglasang, letter D. Tignan nga natin kung ano ang tumpak na sagot para sa question number 2. Okay, letter D. Pero as you can see sa ating slide, C si Emilio. Pero ikinorek nga natin, the correct answer is letter D. Okay, virtual clap para sa mga nakakuha ng tamang sagot. For our question number 3, he is a social thinker from an affluent family. When we say the word affluent family, meaning to say yan ay mayaman, may kaya. So sino kaya yan? Is it Jose Rizal, Isabelo de los Reyes, Pedro Paterno, and Emilio Jacinto? Okay, for our question number 3, he is a social thinker from an affluent family. So tignan nga natin sa ating mga cuties kung ano ba ang kanilang sagot. Okay, si Gretchen ang unang nagsagot para sa question number 3, letter A po, Jose Rizal. Nice try. Tingnan nga natin, according to Melissa Rose Abelia, letter B. Let us reveal our answer for question number 3. So the correct answer is letter C, Pedro Paterno. Okay, unfamiliar kasi. Okay lang yan kasi pretest naman ito. Later on, at least meron tayong matutunan. So tandaan natin na ang social thinker pala from affluent family ay si Pedro Paterno. So let us proceed for the question number 4. He authored several novels and essays including Ang Singsing ng Dalagang Marmol and Genesis Scientifico y Moderno. For our question number 4, ano kaya ang tamang sagot? Is it A, B, C, or D? If you'll notice, pare-parehas kasi yung ating mga pagpipilian, so hindi ko na binanggit. For question number 4, once again, he authored the following books titled Ang Singsing ng Dalagang Marmol at Genesis Scientifico y Moderno. So, ang sagot ni Melissa Rose Abelia, letter B, si Chenny Corinne Tumabini, right, is letter C. Si Naila Sef Garcia is letter B. Tignan nga natin ang tamang sagot for number 4. Okay, congratulations. Virtual clap sa mga nakakuha ng tamang sagot. So, edge talaga kapag mabilis yung internet. Okay, for our question number 5. He is known as the father of the Philippine Revolution. Who is he? Okay, greetings from Jasmine Ancahas Sumalinog from City of Bugo. All right. Go, 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 Bugo. All right. So, for number 5, according to Gretchen Balbero, his or her answer is letter B. So, the correct answer for number 5 is letter B. All right. Congratulations, nakuha ng ating cuties ang tamang sagot. So, let us now proceed to the next slides. Okay, congratulations once more sa mga nakakuha ng tamang sagot. Alright, so puntahan na natin yung social thinker na binabanggit natin. So pag sinabi nating social thinker, sila daw yung mga nagpasimula ng ideya hinggil sa usaping agham panlipunan. Also, sila din yung nagbigay ng kaalaman o ng kamalayan ng mamamayan sa disciplines and ideas in social sciences. So basically, na-touch nila yung 9 disciplines na binabanggit natin last time. Kung natatandaan ninyo yung 9 disciplines na kasama sa game ka na ba question natin, yung difficult question. So yun yung mga disciplines na kailangan nating malaman para mapag-aralan natin itong disciplines of social sciences para malaman natin kung ano ba yung naging problema, paano ba nagkakaroon ng maayos na relasyon yung ating lipunan. Pero this afternoon, sabi nga natin, ang highlight natin ay yung mga social thinkers. Let us begin with Dr. Jose Rizal. So, he was born on June 19, 1861 at namatay siya noong December 30, 1896. So, siya ay taga Calamba, Laguna. So, basically, kung meron tayong face-to-face, nakakaroon tayo ng field trip
So napupunta tayo dyan, ano? So the complete name of Jose Rizal is Jose Portasio Mercado y Alonso Rialonda. Ang pen name na ginamit niya sa kanyang mga isinulat ay Pepe, Laong Laan, and Di Masalang. So yan yung ilan sa mga pen name na ginamit niya. Sir, bakit, or Tutor M, bakit siya gumagamit ng pen name? Oo, para itago yung kanyang identity. Minsan kasi, pag ganyan nagsisiwala tayo sa publiko, malaman agad yung pangalan mo. O, diba? Todas ka kaagad. Hindi naman. Ang ibig ko bang sabihin dito ay talagang ginagamit yung pen name para itago yung identity ng author. Also, ang sikat na isinulat niya kung saan siya nagkaroon ng karangalan ay ang To the Filipino Youth noong 1879 and the Council of Gods. So sabi nga natin, this won him top honors in a competition while still studying at University of Santo Tomas. So alam niyo ba, Chutis, na kapag mga akda ni Dr. Jose Rizal, yung napag-uusapan, ang unang pumapasok sa akin ay yung tula niya na pinamagatang Mi Ultimo Adios. So di ba nga sabi dun sa poem, Adios, Patria Adorada, Región del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro perdido Eden, a darte voy alegre, la triste mustia vida, también for ti la diera for tu bien. Meron siguro ako na sa bandang gitna. Alright, so ang huling paalam ni Jose Rizal in Filipino, sabi niya, paalam bayan kong minamahal, lupa mong sagana sa sikat ng araw, edeng paraiso ang dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa may silangan. So see, makikita mo yung talagang pagiging makata at makabayan nitong si Dr. Jose Rizal sa kanyang mga akda. So speaking of akda, makikita natin sa ating slide ang Noli Me Tangere na isinulat niyo noong 1887 at ito namang El Filibusterismo noong 1891. So, yan ay yung mga akda ni Dr. Jose Rizal na pumatungkol sa ating lipunan. So, itry nga nating i-recall pero hindi natin malalahat kasi baka maubusan tayo ng oras. So, tignan natin balikan na natin ng konti yung mga main character doon sa Noli Me Tangere. So, di ba andon si Juan Crisostomo Ibarra, yung ating pangunahing karakter, at si Maria Clara. So, si Juan Crisostomo Ibarra kasi ay nag-aral daw sa Europa ng 7 taon. Pinadala siya ng kanyang tatay na si Don Rafael. Pero si Don Rafael ay namatay bago siya makauwi. So, di ba, very tragic. Pinag-aral siya ng tatay niya pero pagbalik niya patay na. So, ipagpatuloy natin yung kwento. Bakit namatay si Don Rafael bago siya makauwi? Sapagkat at tinagurian daw na erehe at pilibustero itong si Don Rafael sapagkat hindi daw nagsisimba at nagkukumpisan. So si ito kasi ay yung noong panahon ng pananakop ng Espanya, noong panahon ng pananakop ng Espanya. So si Maria Clara, yung mahal na iniirog ni Crisostomo Ibarra na ang kinilalang tatay ay si Kapitan Tiago. Pero later on sa story, itong si Maria Clara ay namatay din. So bilisan natin na i-fast track na natin. Ang ibig sabihin ito kasing tatay, ang totoong tatay kasi talaga nitong si Maria Clara ay si Padre Damaso. So kung titignan mo yung paniniwala ay yung mga tinuturo sa atin ng mga pare, yung mga ini-instill sa atin ng mga values, di ba? As pare, ikinasal sila sa Diyos. Pero tatay pala ni Maria Clara si Padre Damaso. So ibig sabihin lamang nito, mapagkunwari yung ating lipunan. Ibig sabihin may mga nakatago din palang baho. Pare, tapos meron din siyang anak. So ibig sabihin lamang nitong Noli Me Tangere, ipinapakita lamang nito yung mga meron sa lipunan natin na ginagalawan. Kumbaga nagre-represent katulad ni Maria Clara, inire-represent niya yung pagiging isang babae ng Pilipino na dapat mayumi at maganda. Pero sa kasalukuyan kasi, hindi lamang mayumi at maganda ang isang babae. Pwede din siya merong muscle, katulad di ba ni Heidelin ko, di ba? Sa aspeto ng sports. So yun yung tinutukoy natin dito. Para naman sa El Filibusterismo, sabi dito, ang tema ng paghihimagsik ipinakita dito kung saan aabot ang kakayahan ng isang taong pilit na umaayaw sa kalayaan na dapat tinatamasa ng bawat isa. So ang pinaka-highlight kasi ng kwentong ito ay yung lampara na
nasasabog sana pero naagapan ito, kung di ako nagkakamali, ni Basilio. So, dito, ang ending kasi nito ay namatay din dito si Simon. Simon na kasi yung naging pangalan ni Ibarra dito sa paglipat dito sa kwento ng El Filibus Terismo. So ano ba yung mga social ideas natin dito sa mga akda nitong si Dr. Jose Rizal? So sabi dito, kalayaan daw ng bansang Pilipinas sa pananakop ng Kastila at Praile. So di ba nga kung sino yung mga Praile noon, sila din yung mga leader. So karapatang pantao, pangalawa, namuhay ng malaya at walang takot at pangamba. So pumapasok din dito sa akda niya yung simbolismo. Sabi nga natin, di ba, hindi rekta. Kumbaga, nire-represent. Yung bawat karakter may nire-represent na sakit ng lipunan. Also, andito din yung konsepto ng kababaihan. Nabanggit nga natin si Maria Clara at yung social class. Makikita din natin dito na kung sino yung may kaya, o di ba noon pa man, kung sino yung may kaya, siya yung may access na mag-aral sa ibang bansa. O, di ba? So, tulad ni Dr. Jose Rizal. For our next slide, ang pangalawa nating social thinker ay walang iba kung hindi si Isabelo de los Reyes y Florentino. That's his complete name. So, siya ay isinilang noong July 7, 1864 at siya ay pumanaw noong October 10, 1938. So, siya ay taga-Vigan, somewhere in Ilocos, So, kung bibilangan natin, 74 years old ang kanya pinamalagi sa mundong ibabaw. Pero tignan kasi natin, So, Isabelo de los Reyes, he was another famous social thinker who criticized the Spanish and American invaders in the Philippines. He is a journalist, writer, and senator of the Philippines. He authored several novels and essays including Ang Singsing ng Dalagang Marmol and Genesis Scientifico y Moderno. So ito ay noong panahon ng Philippine-American War. So ito ay naisulat ito ni Isabelo noong Philippine-American War. So di ba nga kung ang panahon ng pananakop nitong American ay pinalaganap nila yung wikang Ingles, di ba? Kung natatandaan ninyo. Dito kasi sa style ng pagsulat ni Isabelo de los Reyes ay pinagsama niya yung technique na pagsulat nitong si Isabelo ay pinagsama niya yung fact and fiction. So dito pumapasok yung symbolism. Pero kung babalikan natin, ito kasing mga social thinker natin, ang ginamit ay intellectual revolution. So, di ba, i-differentiate natin yung dalawa. Nauuri kasi yung revolution na nauuri sa dalawa. Una, yung intellectual revolution at yung pangalawa, yung physical revolution. Itong intellectual revolution kasi ay tinatawag nating Cold War. Gumagamit sila ng intellectual perspective, yung talino yung ginagamit nila. Samantalang yung physical revolution naman, ito naman yung gumagamit ng dahas, ng armas, ng physical na lakas ba? Yung mga bomba, barilan, and so on, and so forth. So, yun yung akda ni Isabelo de los Reyes. So, dagdagan pa natin yung akda nitong si Isabelo de los Reyes. He wrote some articles elaborating the Spanish friars, corruption, which eventually led to the imprisonment of the Spanish officials. So, see, sa pamamagitan ng sulat niya, nakulong itong mga Spanish officials. So, yun yung power ng kanyang pagsulat. He was also merited as the first Filipino socialist. Sir, ano po ba itong socialist na to? A person who advocates or practices socialism. So, in addition, as a socialist, his opinion toward Philippine society is based on the teaching of Karl Marx, which emphasizes the pursuit of communist state. So, kung babalikan natin si Karl Marx, ang kanyang complete name ay Karl Heinrich Marx. So, siya ang founder ng Marxism theory. Kung natatandaan nyo, diniscuss natin during first quarter. At pag sinabi natin communist state, ito ay naglalayong lumikha ng isang komunistang lipunan na kung saan ay naghahati-hati ang mamamayan sa yaman ng isang bansa. Yun kasi yung konsepto nitong communist state, kumbaga equally distributed kung ano yung meron sa kaban ng bayan. Also, ang komunistang pamahalaan ay authoritarian sa kanyang pamamahala. So, hari o reyna, basta kung sino namumuno, kung ano sinabi niya, yun yung susundin. Pero sabi nga natin, ang layunin ay ma-distribute equally kung ano yung meron sa kabanang bayan. And
So yun yung mga ibinahagi na akda nitong si Isabella de los Reyes. For our third social thinker, we have Pedro Paterno o Pedro Alejandro Paterno. So siya ay isinilang noong February 27, 1858 sa Santa Cruz, Manila. So tignan natin Pedro Alejandro Paterno y de Vera, he is from affluent family. So kung natatandaan niyo sa quiz natin kanina, sa post-test natin, di ba? So ito pa lang si Pedro Paterno ay, sabi nga natin, mayaman o may kaya sa buhay nung siya ay nabubuhay way back. So, di ba? Noong unang panahon. He was another intellectual who had a great interest in early Filipinos and their culture. So, yun yung focus ng mga isinulat niya, di ba? Sabi nga natin, pag sinabi natin culture, andyan ang tangible at saka yung intangible. Pag sinabi natin tangible, nahawakan like infrastructures, establishment, and so on and so forth. Yung mga intangible, andyan yung mga practice natin, beliefs, andyan yung ating mga tradition, at marami pang iba. Tignan nga natin kung ano yung ginawa pa nitong si Pedro Paterno. So, he wrote the following poems and novels. So, ang sinulat daw niya ay, ang ginawa niya dito sa Sampaguitas y Poesias Varias ay, sabi dito, the first Filipino collection of poems. So, dahil ito ay may kaya, itong si Pedro Paterno, kumbaga nagkaroon siya ng collection nitong mga tula at ikinumbay niya. Ang title ng kanyang ikinumbay na yon or ng book na yon ay Sampaguitas y Poesias Varias. At also, meron siyang isa pang highlight, the first Filipino novel, Ninay. So, ang nagsulat nito ay walang iba kundi si Pedro Paterno. So again, Ninay is the first Filipino novel. Ito daw ang kauna-unahang Pilipinong nobela. So, itong Ninay. Again, Ninay is the first Filipino novel. Ano ba ang nobela? So sige, very short lang. Ang nobela ay isang uri ng sining pampanitikan na nahahati sa maraming kabanata. So di ba yung kwento sa isang upuan mo, tapos agad ang kwento. Ito kasing nobela ay, kumbaga may kabanata, may series. Meron pa siyang mga kasunod. So at ang oras po natin ay 5:12 na ng hapon. Sadyang napakabilis ng oras. Tuloy-tuloy na natin ang ating discussion. While in Spain, as part of the propaganda movement, Paterno wrote numerous dissertations on Filipino culture that include Antigua Civilization Tagalog and Los Itas. Itong Antigua Civilization nakafocus siya sa Luzonic Islands. Samantalang ito namang Los Itas ay nakafocus sa Negritos. Los Itas, Ita. So yun yung highlight ng kanyang isinulat dito. So pumunta naman tayo or dumako naman tayo sa isa pa nating social thinker. Walang iba kundi si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay tinaguri ang brains of the Katipunan. So ang kanyang mga pen name ay Pingkain, Dimasilaw, at Kailyong. So Emilio Jacinto is the secretary of the Katipunan and editor of the newspaper of Katipunan. So see, so ito pa lang si Emilio Jacinto ay isang editor. Baka siya editor-in-chief ng newspaper na to. Manifesto or pahayag in 1886 where kalayaan is personified and appears to a youth caught up in darkness according to Ileto. So ano ba kasi itong Katipunan na to o KKK? Sabi dito, the Katipunan, officially known as the Kataas-taasan, Kagalang-galangan, Katipunan ng mga anak ng bayan, was a Philippine Revolutionary Society founded by anti-Spanish colonialism Filipinos in Manila in 1892. Its primary goal was to gain independence from Spain through sorry, nawala yung aking so ang gusto, sabi dito, his primary goal was to gain independence from Spain through revolution. Alright, so nakuha ko na yung term. So ang gusto kasi nila ay makalaya, makaalpas dito sa mga nananakop na ito. So for our next slide,
So, Katipunan ng mga Anak ng Bayan, Association of the Sons of the Nation, aimed also, ang layunin daw nito ay to inform and prospective members of the conditions for joining the secret society. So, sabi nga natin, di ba, hindi naman agad-agad na nagsama-sama itong mga taong ito upang mag-aklas, magrevolusyon. So, syempre, kailangan pailalim yung ano nila, yung kumbaga mag-gather muna sila ng mga tao. So, dahil 4:15 na at 5 minuto na lang ay papaspasan na natin. So, for our last social thinker is Andres Bonifacio. So, Andres Bonifacio is the father of the Philippine Revolution. Bonifacio was able to enrich his knowledge on social issues by reading popular works of this time. So, yung mga binasa daw niya ay ang French Revolution, Life of the President. Pero ang i-highlight natin sa mga nakikita niya sa screen ay itong Les Miserables. Sinusuri ang likas na katangian ng batas at biyaya. Ang nobela ay nagpapaliwanag ng kasaysayan ng Pransya, ang arkitektura at lungsod na disenyo ng Paris, pelikula, filosofiya ng moralidad. So, yun yung ambag nitong si Andres Bonifacio. At isa pa dyan ay one of the original founders of radical group Katipunan with the objective of overthrowing Spanish. So gusto daw nilang matanggal yung colonial or yung rehimeng diktatura ng Spanish nung panahon din ni Andres Bonifacio. Gusto nilang overthrowing, gusto nilang maalis, 'di ba? Alisin, tanggalin, maging malaya. Kaya nga 'di ba, ang ipinagdiriwang natin ng Independence Day every June 12 of the year. Alright, so congratulations at binibilisan na talaga natin sapagkat 5:16 na ng hapon. So for our post test, ready na po kayo para sa ating quiz? For the direction, T or F lang naman po ito. So for our number 1, Andres Bonifacio is one of the original founders of the radical group Katipunan with the objective of overthrowing Spanish colonial regime in the Philippines. So is it true or false? T or F? So sa mga chutis natin na nakasubaybay sa iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas, Mindanao, ilagay na ang ating sagot sa comment box. So parang, okay, from James M. Masuangat. So number 1 is letter T. I-reveal na natin tamang sagot. So the correct answer is letter T. For number 2, Katipunan ng mga Anak ng Bayan or the Association of the Sons of the Nation aimed at informing prospective members of the conditions for joining the secret society was written by Emilio Aguinaldo. Is it true or false? Number 2, true or false? T or F? So for number 2, so it is false. Why? Because it's not Emilio Aguinaldo. Sorry, it's not that right. It's not Emilio Aguinaldo, but instead it's Emilio Jacinto. So si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas at ang pinakabata naging presidente ng Pilipinas sa edad na 30 years old. Again, 30. Halos magiging kaedad lang ni Tutor M. For our question number 3. O yan, na-reveal tuloy yung edad. Jose Rizal is a writer, poet, teacher, ophthalmologist, novelist, and a renowned social thinker. Is it true or false? Okay, naka-reflect na pala ang ating answer. For number 4, as part of the propaganda movement, Paterno wrote numerous dissertations on Filipino culture that includes Antigua, Civilization Tagalog, and Los Itas. For number 4, T or F? The correct answer is letter T. For number 5, Jose Rizal used Laong Laan and Di Masalang as his pen name. According to PB, true. So the correct answer for number 5 is letter T. Okay, at meron na lamang tayong 2 minuto. So minsan pa, narito po sa inyong slide ang mga tutors natin para sa senior high school Araling Panlipunan. So para sa ating Humanities and Social Sciences, specifically, narito po ang mga bumubuo ng tutor team natin. Si tutor, ang ating mga mentors muna ay si Tutor Eric, Tutor Grace, Tutor Sheila, and Tutor Alan. And of course, our SHS Humes Program Head from Schools Division of Nueva Ecija, Tutor A. And our tutor mentees
We have Tutor Romel, Tutor Josh, Tutor Edson, Tutor G, Tutor Amor, Tutor CH, Tutor Janine, Tutor H, Tutor Jo, Tutor Reo, and yours truly, Tutor M. We still have 1 minute. So para sa ating mga taga-subaybay, maraming salamat sa pagtutok. Minsan pa ako po si Tutor M na nagsasabing mag-aral na mahusay upang magtagumpay sa buhay. Maraming salamat po sa pagtutok and for your feedback and suggestions. Pwede po kayong pwede nyo pong scan yung QR code na nasa screen natin at pwede po kayong magbigay once again ng feedback and suggestion. So maraming salamat po sa pagtutok at sakto sa oras, susunod na po ang programang Tanong ng Kabataan with Tutor Edson and Tutor A. Maraming pong salamat.